For today's video, tayo ay magre-reset ng printer. So, sa mga teacher na katulad ko at naghahabol ng oras, paano matatapos yung mga piniprint ng mga examination ng mga estudyante natin gamit ang printer na F3110. So, ngayon natapos na yung kanyang service life. So, kung napapansin ninyo, nagbiblink na siya ng ganyan. Pag may ganito, usually, ang nangyayari dun sa printer is end na ng service life niya. Ibig sabihin, nakakumulate na siya ng print dun sa kanyang lifespan. So, kailangan na natin siyang i-reset. So, ngayon, magre-reset tayo nito. Reset tayo ngayon para, tawag dito, matapos na kagad yung trabaho natin. Hindi nga natapos yung aking piniprint kasi nga nag-end of na siya, service or yung live service niya tapos na. So i-reset natin siya ngayon. So meron ako dito receiver, so may gusto ilalagay ko na lang dyan sa description box para magamit din ninyo. So yung receiver ko ay ito, Epson L3D Receiver to 2020. So pag open lang natin to, punta tayo sa adjustment program. Click natin. So, may lalabas na ganito pag click natin yung adjustment program. Ayan. Pagkatapos, i-click lang ninyo yung select. Okay. And then, may lalabas diyan. So, dito sa port niya, makikita natin yung USB L3110 series. So, yan ay click natin, tapos i-okay natin. Hintayin lang natin. And then, pagkatapos nyan, pupunta tayo dito sa particular adjustment mode. I-click lang natin yan and then may lalabas na ganyan. So, kapag lumabas yung ganyan, yan, punta tayo sa maintenance and then, hanapin natin itong waste ink pad counter. Maintenance, so sa ika-tatlo siya pababa sa waste ink pad counter. And then pagkatapos nun, dito sa part na ito, kiklik lang ninyo yan, tapos i-okay ninyo. So ngayon, and then yan, lalabas na yung waste ink pad counter. So dito kailangan ninyong i-click yung box o yung ititik ninyo yung waste ink pad counter printer na makapag-print lamang siya. So, i-check natin siya. Hintayin lang natin. Ayan. Ibig sabihin, may nakalagay kasi dito sa percentage. Pag 100% na kasi, ibig sabihin, nandun na siya, dumating na siya dun, nagamit na natin yung maximum point na nung dami ng pages na na-print ni printer. So, katulad nito, 6,346 tapos 6,351. So, konti na lamang yung natitira, pero 100% na siya. 6,346, ililess natin yung 6,351. Almost parang 5 pages lamang yung kailangan natin na kumbaga natitira pa na makakapag-print tayo. Kaso nga lamang, katulad nito, lumabas na siya and nire-record niya na mag-reset tayo ng ating receiver, ng ating printer. Na i-reset. Ayan. So, after that, so, ipipinish lang natin siya. And then, ninyo ito, yung main itong moment na ito para ma-reset natin siya. Nakita ninyo yung dalawang bilog dito sa gitna. I-click lang ninyo yan. And then dito, pipindutin ninyo yung initialization. May lalabas diyan, i-okay lang ninyo. Kailangan kasi naka-connect yung printer sa laptop. Pagkatapos, i-turn off ninyo yung printer. So, patayin muna natin yung printer. Yan. Pag napatay na natin siya, value. See, okay natin siya. Okay, pagkatapos, balik kayo sa printer. Yan. Okay, so, okay na. So, na-open na natin yung L. Yan. Basta yung printer. Tapos,
Yan. So, ngayon, i-check natin kung okay na ba talaga siya. So, i-check natin. Click natin yung main pad counter. Tapos, check natin. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng 100% yung percentage. Okay, so wala na. Napansin niyo 0 na siya. And then, eto na, may life na ulit siya. 6,346. Ibig sabihin, yan na yung bagong batch ng dami ng ipiprint natin sa ating printer. Kaya kung mapapansin niyo yung 0 point niya dun sa box, 0 na. So, ibig sabihin, wala pa tayong napiprint. So, ibig sabihin na reset na siya. And then, mapapansin niyo dito sa box ng percentage niya, wala, 0. So, ibig sabihin, fresh na fresh. Then, after that, pwede na tayong mag-print. So, try natin kung So, balikan lang natin yung aking piniprint kanina. So, natapos ako dito. So, page 2 yung ipiprint ko. Ayan, so nakapag-print na tayo. So, okay na siya. So, guys, ganun lang kadali kung paano mag-reset ng printer natin. So, sundan nyo lang yung video ko and then, mag-comment na lamang kayo kung successful din ba nangyari sa inyo and huwag nyong kalilimutan na i-subscribe yung aking YouTube channel. Nakatulong sa inyo ang video na ito. Thank you!